encouragement sa missions. Amen? Pero before ta mag-open sa itong Bible, please be seated. Mag-share lang sa kong testimony. Kaganya, share na ni Pastor. Thank you so much for the time. And also testimony. By God's grace, I got saved when I was 8 years old. 8 anyos. Ang mga 8 anyos na siguro sa children's class, no? And then I got saved, anang age. And then I surrendered my life to be a foreign missionary when I was 12 years old. I prayed to God, Lord, use me to the foreign field, 12 years old, when I first attended the Summer Youth Camp of Lapasan Baptist Church. During that time, I think Pastor Bruce Rice is the pastor. And then by God's grace, God reminded me sa akong calling or sa akong pag-surrender 2018 and become mga kaigsunan, one of the assistant pastor ni Pastor Trimble, dito sa mo as a church, sa Mount Apo Baptist Church, basta staff ka, you are one of the assistant pastor. Murag kami tanan assistant pastor ni Pastor Trimble. And by God's grace, God works sa mo ang kinabuhi, and ang Ginoo po nagpanalangin sa mua. Particularly in Thailand, we are going sa Thailand, particularly is in Udon Ratchathani. Udon Ratchathani is border na in Udon Ratchathani to a Tuluka country. Well, Thailand. And then also, sulod sa Thailand, border siya sa Tuluka country, nga mao ang Laos, mao ang Cambodia, o Vietnam. So, ang Udon Ratchathani is naa siya sa tunga, sa Bangkok, Laos, Cambodia, Vietnam. Ang Udon Ratchathani nga lugar sa Thailand, naa siya'y 1.8 million nga mga tao, population. 1.8 million. Mas dako ang iyang population compared to Baroy. I think ang Baroy, mga, I don't know, pila ang population dari, abot mag 100,000 dari, Pastor? Wala ra, no? Wala ra kabot og 100,000 ang population dari. But ang Udon Ratchathani is naa siya'y 1.8 million nga population, pero sad to say, walay maskig usa ka Baptist church in that place. Or even walay lahi nga denomination in that place that preaches Christ. Only one Catholic in the center of Udon Ratchathani, but what is one Catholic compared to 1.8 million population? And Catholicism never preach about Christ, that Christ save. Amen? So, walay place or walay lugar sa Udon Ratchathani that preaches about the Lord Jesus Christ. So we are praying to that place, and we are praying that we will be a blessing to that place, and by God's grace gamiton mi sa Ginoo ana nga place uban sa kong asawa ug uban sa kong mga anak. By God's grace magamit mi sa lugar sa Udon Ratchathani. Amen. And then please pray for us. Kay mag-adto mi sa Udon Ratchathani or mo-adto mi sa Thailand, sa dili pa mi mo-adto sa Udon Ratchathani, kay the first 2 years nga mo-adtuan sa Thailand is magkuan mi language study. Because ang Thailand, dili sila kabalo mag-istorya og English. So Thai language gud sila master. So siyempre, giingon sa Bible in the book of Romans, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So we're going to penetrate the gospel to them through sa ilang language. So by God's grace mga kaigsunan, magamit mi sa Thailand, and then mahimong partner mo na mo sa Thailand, and nindot gina siya nga part mga kaigsunan sa Thailand. Amen? So I think akong asawa ug akong anak, nag-prepare sila og song, maybe unya na lang siguro after sa akong preaching. So, I don't know kung magkanta sila, kung ready sila. So, this morning, let's all stand and let's open our Bible in the book of Luke chapter 11. The title of the message this morning is about provisions for missions. Provision for missions. Luke chapter 11. Luke chapter 11. Magbasa ta og isa lang ka verse karon. Luke chapter 11 verse number 9. Magbasa ta og isa lang ka verse karon. And then after that, magpray ko. And I say unto you, ask and it shall be what? Given. Ang sige sa Bible? And I say unto you, ask and it shall be what? Given. Giingon pagid sa Bible? Seek and you shall what? Find.
And then unsa pa gyud, knock and it shall be what? Opened unto you. Kung basahon na to diri sa Bible, kung namoy mga Bible dara nga medyo kuha na Bible kanang or Scofield Bible or unsa ba na yung mga Bible dara, pero na majority of the Bible kung makit-an nimo dara, that is red printed, okay? Nga word, because it's the Lord Jesus Christ himself talking here. Si Kristo gyud ang nag-istorya ani. So nagsulti si Kristo, napa mo dara sa amen. Nagsulti si Kristo sa iyang mga disipulo, ask and it shall be what? Given. Seek and ye shall what? Find. Knock and it shall be what? So, ang maong punto ni Jesus Christ, sa tanan nato nga hangyo sa atong Ginoo, God will respond. Amen? Sa tanan nato nga pag-ask, God will respond. Sa tanan nato nga pag-seek sa iya, He will open. And sa tanan nga panahon mga kaigsunan nga kita manuktok sa iya, He will open. Amen? Mga kaigsunan kanindot nga giingon ni Jesus Christ himself, everything nga atong hangyoon sa Ginoo, He will respond. But I tell you na ay requirement sa pag-respond sa Ginoo. Amen? Naagyoy mga requirements mga kaigsunan. Mura lang gyapon sa usa ka ginikanan, no? God will the parents will respond sa iyang anak, and nindot ang response sa usa ka ginikanan sa iyang anak kung ang iyang anak buutan. Amen? Pero kung anak salbahis, ang anak dautan, ang ginikanan, di lisod po siya maghatag para sa iyang anak. Amen? So kamo mga anak, kamo mga young people, pag binuutan mo sa iyong ginikanan, para kung namoy hangyoon sa iyong ginikanan, hatagan mo sa iyong ginikanan. Mag-wonder ka, Pastor, dili man kay muhatag si mama sa ako. Alangan, sige ramang ka og pakasala si imong ginikanan. Amen? Sa panahon nga suguon ka sa imong ginikanan, nara ka sa imong cellphone, sa panahon nga na ay something tuyo imong ginikanan sa imo, nara ka sa gadget. So, mga kaigsunan, I tell you, God will respond to His children if we are obedient to the Lord. Amen? So the title of the message today is Provision for Missions. Let's pray. Lord, thank you for this time. Holy Spirit, bless your word. And Lord, I'm just an instrument used by you. Help, dear God, that this message will be makahatag og encouragement sa matag-usa nga naa diri karon. Thank you for Pastor Pontillas. Thank you for his heart. Thank you, Lord, for his family. Bless them in a mighty way. And also, Lord, thank you, O God, nga gyatagan kog pribilehyo nga maka-present, makawali ani nga pulpito. Lord, it's indeed a great blessing and opportunity. Open the hearts and mind to your people this morning. Nga mahimong panalangin amin say maturok Ginoo silang una-una ug silang kasing-kasing. We love you, O God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Pwede na mo maglingkod mga kaigsunan. So here, makita na to diri sa Bible, verse number 9. Sa dili pa ta mabot sa verse number 9, let's go up in verse number 1. Magsugod ta sa verse number 1. Verse number 1. And it came to pass, so meaning, kani nga event, sa verse number 1, makita na to diri that the Lord Jesus Christ himself was praying. And it came to pass that as he was praying, so kinsa may nagpray si Jesus Christ. Christ was praying to a certain place. And then, usa ka disciple say unto him, Lord, teach us to what? To pray. As John also taught his disciples to pray. Now, mga kaigsunan, paminaw. Hatagan tamog senaryo diri. Ang pangitabo diri mga kaigsunan, usa ka panahon that Jesus Christ, he was praying. Okay? Mo ning senaryo diri sa verse number 1. Jesus Christ was praying. While Jesus Christ pray, usa ka disipulo niya, mga kaigsunan, ni duol sa iya, and then while kaning disciple nagatan-aw kang Kristo, he wonders ba, well, kaning prayer sa akong Ginoo dili ni basta-basta nga prayer, because it was the presence of the Son of God. This is Christ, this is my Savior, this is the Messiah, and yet he was talking to God, he was talking to his Father. Grabe ni ka kanindot nga prayer. Amen. So kani nga disciple ba, while he was looking kang Jesus Christ, wala gi-mention sa Bible kinsa ni nga disciple, but while he was looking, while he was observing, niingon siya, kani nga prayer is very, very wonderful prayer, because for sure the Father will listen to his Son. Amen?
ang Amahan will listen to His Son, and that is the Lord Jesus Christ. Ningon ni siya ba, this is not an ordinary prayer because this prayer was God praying to God. Amen? Grabe ni kanindot nga prayer. God prays to God. And mga kaigsunan, kung naapag ko ani nga event bitaw, I will ask the same question. Lord, teach me to pray. I want your prayer. Kaya na mga times sa itong kinabuhi, it seems like mag-pray ta ba nga God is silent. It seems like mag-pray ta that it seems like God is not there. God is absent. God is not listening. Lord, where are you? Na mga times nga mag-pray ta, Lord, I always pray. I always talk to you. I always ask you. But it seems like walay response sa akong prayer. Di ba? So kani nga disciple, nag-ingon siya, Lord, I want your prayer. Teach me how to pray. Amen? Mga kaigsunan, kung na may usa ka butang nga pinaka-importante nga buhaton sa usa ka Kristohanon, it must be prayer. Importante kayo ang pagbasa sa Bible. That's how God talks to us. But we talking to God, that's prayer. Kanindot ana, you can talk to the King of Kings. You can talk to the Lord of Lords. You can talk to the one who created the universe. And we are talking to God that gives life to people. And yet, we neglect that time talking to the Lord. I tell you, it is very important to talk to God daily. Kami mga kaigsunan, when we pray, ga-pray ko loud. Uban akong asawa, akong anak, akong mga anak, so that they can hear me pray. Kaya when they hear me pray, maka-observe sila sa prayer. Yan ay mga times si Liam, katong lalaki na kong anak, mingon siya nga, Dad, ako sa'y mag-pray. So siya mag-pray. Niya mag-start siya pray, Lord, tudluan na mo siya. Pero mugawa siyang bagyapon nga, Lord, bless si Papatrol, i-bless si Licoludian, i-bless si ginapray niya yung ginatanaw sa YouTube. But the good thing, he knows how to pray. That's a good thing. But ayaw na siya i-pray. I-pray si mommy, i-pray si daddy, i-pray mong sister. Ingon na ang pag-pray. We teach him how to pray, mga kaigsunan. I tell you, it is very important to talk to God daily. Dili ko makaangkon og burden to go to Thailand. Dili ko makaangkon og burden sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili ko makaangkon og burden, mga kaigsunan, sa kalag sa tao kung dili ta magampo, mga kaigsunan, sa kanang mga butang. Ganong yatangan kong burden sa Ginoo to go to Thailand. Wala mi kaila sa Thailand. Wala mi relatives sa Thailand. Wala mi someone na kaila nga naa sa Thailand. But I tell you, mga kaigsunan, because of my prayer, it is the result of my prayer. That's why, mga kaigsunan, we're going to go to Thailand because God nagbutang sa akong kasing-kasing to invest my life sa Thai people because they need Christ. Kabalo mo sa Thailand, mga kaigsunan, 95% sa tao Buddhism. Kanang Buddhist, ang ilang pagtuo nga, ang ilang Ginoo, upaw tambok na matay sa high blood. Si Buddha. Okay? So I tell you, ang ilang Ginoo, mga kaigsunan, upaw, tambok, ug patay. Pero kita, we have a true and living God. A God that lives forever. A God nga author of everything. And a God, mga kaigsunan, that who owns everything. That's our God. And yet, it seems like mas dedicated sila sa ilang Ginoo kaysa kita nga Kristohanon nga nasayod sa kamatuoran nga dili ta dedicated sa tong Ginoo kaysa ilang Ginoo. Grabe ang mga Budista, mga kaigsunan, ka-dedicated sa ilang Ginoo. Grabe sila magsakripisyo. Kita na inoon, tinuod na, dili nung ta magsakripisyo para sa Ginoo. Mga kaigsunan, we can get involved in world mission, not just in our Jerusalem, not just in Samaria, not just in Judea, but also God wants us to get involved into all the world. You know what, mga kaigsunan, kung imo unaw-naon ba, ang Pilipinas is the only country in Southeast Asia nga nag-preach the gospel. The only country in Southeast Asia nga naay grabe nga freedom sa pag-preach sa gospel. You know, nag-appeal ko sa kaning cheerful giving conference ni Pastor Benny Abante. And while ga-attend ko dadto, nag-ingon si Pastor Benny, nga you know what, naay
nga na-register lang daw sa SEC na ay mga 15,000 Baptist churches in the Philippines. Blessing, di ba? That's blessing sa atong lugar. Nga dagag churches nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. Daghang mga churches nga nagasulti about the love of God, and that is blessing in our land. We are 120 million population. Ang Thailand is 70 million population. But you know what? There are only 18 Baptist missionary pastors in Thailand. What is 18 missionaries Filipino nga pastors nga muadto sa 70 million katao? Amen? And I've been counting mga kaigsunan, including the Americans, including other pastors or other Baptists. Ang akong counting is murag nearly 50 or abot og 50 lang ang mga Baptist churches in a 70 million population nga tao. You know what? In Davao City, mga kaigsunan, there are 1.8, I think 2 million population in Davao City. But you know what? I visited 20 plus Baptist churches just in Davao City itself. Then wala pa na ako natuwa ng uban. Ingon nila na ay almost 40 Baptist churches just in Davao City. So just in the city of Davao, makompare na ang number sa Baptist churches nga naa sa Thailand. And some of them, magsangyaw ka dito sa pulong sa Ginoo, mingon ka Pilipino, Pilipino. Mingon din ang mga Thailand, very good, Pilipino, very good. Mingon ka, why very good, Pilipino? Mingon sila, very good, because Manny Pacquiao, very good. Because Thailand, very famous, Thai boxing, Thai. And Pacquiao, Southeast Asia, 8th Division champion, very good, very good. Proud sila sa atong Filipino boxer. Kaya ang Thailand, sikat sila po sa mga boxing. Unang sa Thailand, kung mag-away ang Pilipino dadto, basta dili mamatay ang kalaban niya nga Thai, daog gid na, maski pag ikawalo na matumba. Kaya ang judge dadto, dayaon nila, perminti daya, perminti champion ng ilang champion, maski kapila na natumba. Muna si Pacquiao, iyag yung gibugduk kung maayo ang tahi para siya yung ma-champion. But I tell you mga kaigsunan, mas well-known si Pacquiao. Mingon ka, do you know Jesus Christ? And then una-una sa Thai, because of pride ba? Mingon sila, I know Jesus Christ. Then mingon ka, oh Jesus Christ. Mingon ang Thai, another Filipino boxer? Jesus Christ, another Filipino boxer? No. Jesus Christ, another OFW worker, Filipino here, Thailand. Mingon ka, Jesus Christ, Savior. Mingon sila, where Jesus Christ? We go to Him, talk to Him, really, Savior? Ngayon naman, wala sila kailak kinsa si Kristo. Pero diri sa Pilipinas, mugawas ka dara, magsangyaw ka sa mga bata, or magtupok ang mga bata, mag-session class ka, muingon ka, kinsa si Jesus Christ, ang mga bata, magsyagit, Ginoo, kaila. Pero sa Thailand, lang una-una, Filipino boxer. Mga tawad, but I tell you, sad to say, there are a lot of people around the world, some of them never heard the name Christ. And sad to say, they're going to die and go to hell. Who will tell them, mga kaigsunan? These people are bound, muadto sa linang mga kalayo. Who will tell them about the Lord Jesus Christ? So that's why we must pray, and beg God that God is going to use our life, mga kaigsunan, so that we can make a great impact when we die. Every one of us will die. Kisa may dili mamatay diri sa inyo, abi, kako ang puon. All of us will die, and every one of us will face death, and every one of us will face God. And the question, what face can you face the Lord? Amen? Unsa nga nahong ang imo mapakita sa Ginoo? Manang ako makaisunan, while very young, pray na ko sa Ginoo, Lord, use me as anyway sa ministry, use me as young as I am in the ministry. If you want me to be a missionary, I will be a missionary. If you want me to be a pastor, I will be a local pastor. But God wants me to go to Thailand. And I tell you, mga kaigsunan, it's an opportunity to serve the Lord in the mission field. Nayoban mga tao mo dool sa kuha, someone told me, ningon sa William, what future can you give to your wife? What future can you give to your kids if you're going to go to Thailand? Wala kay kaila dadto. What future can you give to them? I tell them this, hey, the best future that I can give to my family if I'm going to obey God.
I will destroy the future of my wife. I'm going to destroy the future of my kids. I love them so much. I want the best future for them. But I'm going to follow the Lord so that I can give the best future sa akong mga pamilya. I tell you, you can give nga nindot nga kaugmaon sa imong pamilya kung ikaw magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. That's the best, mga kaigsunan. Muna mingon ka, Pastor, I want the best future sa akong anak. I want the best future. Yes, maayo man nga mangandoy ka nga imong anak, ma-doktor, ma-engineer, maunsa pa na. But I tell you, maski pag siya ang tag-iyas kalibutan, but wala siya'y relasyon sa Ginoo, he will have the ruin or the worst future in his life. Amen? We can give mga kaigsunan og best future sa atong family. Follow God. Follow God. Obey God. Amen? Mga kaigsunan, ako nidako ko mga kaigsunan nga gawas or nidako ko nga wala na sa akong family ba. Kato si Stephen, speaker niyo last Sunday, nakaila ko sa iya when he was 4 years old. Yang papa, missionary diri sa Mindanao, sa Taguluan, Misamis Oriental. Then tagadara man may Taguluan, Misamis Oriental. My mom got saved 1989. And then pagkaluwas ako mama, well, na-member mi sa ilang church, nag-get involved mi sa ilang church. Then ay mga time nga ningon akong parents nga dili sa daw ko maka-eskwela, it's because ako mga igsoon naa sila sa college. Ang usa naa sa engineering, naa sa Xavier, ang isa naa sa CCC, Cagayan Capital College, nag-nursing. Ano ningon siya nga ayo lang sa sigurog eskwela para makatiwas imong atig kuya. Para tell you, ay kanang makatiwas ba pero wala gid sila nag-ingon sa kuha nga murag maglisod sila ba kay dagko naman pud akong mga igsoon. Nya namon sila sa college. So murag maglisod ang og paeskwela kay lima man mi igsoon. Pero pasalamat ko nga nay missionary nga nag-ingon nga willing sila magpaeskwela sa kuha. So what we did, nagbalin ko sa Dipolog City together with missionary Bruce Rice, and then nagstay ko anang missionary mga kaigsunan. I stayed sa among balay like 1 to 13 years, and then nagstay ko sa balay sa missionary, I think mga 15 years. Antun nga niuli sila sa Amerika. What I mean, I stayed ba nga, dili, ang uban na silang balay, ang uban na I stayed sa ministry uban nila ba for 15 years. So mas dagan pa ko nga nagstay sa ila uban sa akong family. But I tell you mga kaigsunan, nindot na kong experience why God put something sa kasing-kasing nga nagpuyo uban sa missionary, and God put something sa akong heart that I will be a missionary also. I want to follow the Lord in my life. Here, tao na to ang prayer ni Jesus Christ. And He said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven so in earth. This is the prayer of the Lord Jesus Christ. This is not your prayer. That's why dili na tuta mag-ampo, magsundog-sundog ani. Kaya manggingon sa Bible, when ye pray. Di ba sa verse number 2? When ye pray. Wala siya nang ingon nga, repeat this prayer. Kaya nangutana man niya mga disciple, Lord, tudluin mi sa pag-ampo. So naghatag si Jesus Christ og pattern. Kung unsa dapat ang unod sa imong prayer. Wala siya nang ingon nga, repeat this prayer. Nag-ingon siya, when ye pray, kung mag-ampo ka, mo ni ang pattern. Ayaw ni sunduga. So first, we must acknowledge that God's will be done in heaven, God's will be done in earth, and God's will be done in our life. Not mga kaigsunan, dili manggod ang Ginoo mooy ma-fulfill si mong kinabuhi because you are not praying that God will be done in your life. His will be done in my life. That's why kung mag-pray the Lord, your will be done in my life. What area can I serve you? I tell you, ang pinakanindot na makaserve sa Ginoo ang soul winning. But I tell you, soul winning, dili nakakinahanglan mag-eskwela sa Bible College para mag-soul winning. Dili nakakinahanglan mag-graduate of theology para maka-soul winning. Basta luwas ka, maka-soul winning na ka. Ano man, kanay mo na sairan, may tungod kang Kristo, isulti na suban. So as long as you have relationship with God, you can win a person to the Lord. And we are just mouthpiece sa Ginoo. Amen? Mouthpiece lang tas Ginoo. Next,
Say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread. So normal mga kaigsunan nga mag-pray ta, nga mangayo tas Ginoo. Amen? Mangayo, Lord, provide ako needs. And then next, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. So normal nga mag-pray ta, Lord, you will be done in heaven, you will be done in earth, you will be done in my life. Lord, provide my needs. Lord, ako'y panginanglan, provide this. Then normal po ni Lord, pasaylo ako sa kong sala. Normal. Normal po ni Lord, tabangi po ko, Lord. Kaya na may sumpay dara. Lord, tabangi po ko, Lord, nga magpasaylo sa tao nga nakasala nako. So normal na nga prayer. So normal day nga magpray ta, Lord, tabangi ko, Lord, nga magpasaylo sa tao nga nakasala nako. Why? It's hard to serve the Lord if there is bitterness. It's hard to move forward in serving God. It's hard to glorify God in serving God if we have bitterness to any Christian. Di ba? Lisod kayo nga musulod ka dara sa pultahan niya. Ang imong tapad di kay mo niya kung kaaway oh. Ano man nangutang mo gud ni. Lapulo na katuig ang nilabay wa pag gibayran ani ba. Pelay utang sa gatos ra gud. Maski 50 nga utang di gina malimtan baba sa utang di malimtan. Amen? But I tell you, God wants us to forgive. Forgive. How do you expect forgiveness if you don't know how to forgive? God forgive us unconditionally. Even though you forgive or not, God will forgive you. So if God will forgive us unconditionally, we must forgive also. Amen? Who am I to keep grudges sa uban ng mga tao? God forgive me. I'm not worthy of heaven. I'm not worthy of heaven. I'm not worthy of God. I'm not worthy nga ilang si Kristo sa cross. I'm not worthy of that. But thank you because there is no bitterness in the heart of my Savior. That's why I have life. Amen? Now, verse number, padayon ta. Okay pa mo? Luke chapter 11, verse number, napalit sa electric pan, okay ra. So here, next phrase. Now, ato ta karon sa atong minsay. Introduction pa to. Okay pa ta? And he said unto them, which of you shall have a friend? Now, magamit kog tulo ka individual. Tulo ka individual. Diri sa tubangan. Tulo ka lalaki. Tulo ka young man, Bible students, or unsa pa mo, bisikin sa picture or anything. Tulo ka mo nga willing magpagamit para sa Ginoo. Dili sa pasabot nga dili mo mapagamit sa Ginoo. Oy tulo oy, bata isa sige dato ka. Okay ra. Lalaki mangyapon ni siya. Okay, diri ka sir. Ito nga. Okay, now, the story, akong i-summarize sa inyo na gamit kong illustration diri, it's because para dali na ko ma-explain, okay? Ang mensahe. So now, ulit din kana siya is, nangayo lang kong cookies dato. Kay magpalit ko bread dato sa bakery. Pero problema, daot tanan ang dalan. Dagag sakyanan nagsulod sa kong likod. So, lisod mag-parking. So, kanina lang cookies. Pero nauna lang, gingon sa Bible, verse number 5, which of you shall have a friend? And shall go unto him at when? At when? At midnight. Now, kani daw siya, niadto siya sa iyang friend, unsa? Midnight. Ang rason nga niadto siya siyang friend at midnight because he was asking for what? Bread. Pila ka bread? Pila ka bread? Tulo. So, kani daw siya, niadto siyang friend at midnight, kaya ang rason, nangayo siya og tulo ka tinapay. Now, kasi naka-experience diri sa inyo abi nga naay usa ka tao ni adto sa inyong balay tunga-tungas gabi unya nangayo og tinapay. Wala no? Murag talagsaon lang kay nga event. Pero kanina event gyud kay giingon man ni Jesus Christ nga naa daw usa ka tao ni adto siya sa usa ka tao sa iyang friend kay nangayo siya og tulo ka tinapay pero ang problem midnight tunga-tungas gabi. Di ba pag midnight may nguntan nindot ka tong tulog, di ba kanang midnight, pwede ra ko makamata og alas 2, alas 3, pero ayaw lang gyud midnight. Kay kung midnight man gud murag lahom kay imong tulog ana ba? No? Pero kani nga tao nagduol siya diri at midnight.
O nangayo, og tulo ka tinapay. Nanugtog siya, ningon siya, friend. Nya kani siya namata. And then suddenly, paggawas niya, oy, friend, unsa man? Siya, friend, hatagi og tulo ka tinapay, be? Ano siya? So siyempre, kung ikaw ka, no, na manugtog sa imo, anong midnight man jud siya nangayo? Pwede man unta, hapon or morning. Anong midnight man yun? So ang rason mo ni, friend, hatagi og tulo ka tinapay at midnight. Kaya naman, for a friend of mine, verse number 6, kaya ang rason di ay, for a friend of mine, kani, akong friend, in his journey, sa iyang pagbiyahe, is come to me. Kani siya, muduol na ko. Pero problema, wala ko'y ikahikay niya. Muni ang senaryo. Niduol sa diri midnight, nangayo sa tulok at tinapay, kaya ang rason, naa siya bisita ugma, unyang problema, wala siya ikahikay siyang bisita. Kaya ang kinaiyahan biya sa mga Hudiyo, pag nakaibisita, atimanon nimo, kaya kung madunggan sa imong mga silingan, nga wala nimo giatiman imong bisita, maulawan siya. So nangita siya pamaagi. Nga, hey, I have visitor. Kaya basin kani siya, nabisi ni siya sa adlaw. Nabisi siya, nagtrabaho siya, and then suddenly nakalimot siya, niya, matulog na unta siya, and then he remembers, ay, nadi ko'y bisita ugma. But the problem, I don't have any rice. I don't have any food that can give sa iya. Kanina ba kong bisita? Dako na ba kayo nagbaba? Kusog na ba kayo ni mukaon? Dili ni pwede isa ka tinapay, dili pwede dua ka tinapay, tulo ka tinapay ang musugo sa sulod sa iyong baba ni. 3 loaf of bread. Munang iyon sa Biblia, 3 loaf bread. So kani siya, nagdali-dali siya. You know what, in the year 1950s, niani ang mga Hudiyo sa itong country. 1940s. Sa time ni sa katong president during that time, kay si Hitler gipang patay ang mga Hudiyo. Ningon ng Pilipino, hali mo mga Hudiyo, diri mo tago sa mua. Dagang mga thousands o mga Jew ni anis Pilipinas, unya every time mga Pilipino musulod sa mga balay-balay dito sa Manila, dili man sila atimanon, dili man sila entertainon. Unya pagsulod sa mga Pilipino sa balay sa mga Hudiyo, ginapakaon, ginapalingkod, ginapainom og coke, ginapainom og bisag unsa. So gitudloan sa mga Hudiyo, pag namoy bisita, atiman na. So pagsulod na po sa mga Hudiyo sa mga Pilipino, painom og coke, painom og tubig, pagkaon og bulad, pagkaon og balot, bisag unsa. Munang hantod sa atong generation karon, nakuha nato ang mga kiniyan sa Hudiyo. Pero dili ta Hudiyo. Kaya naman, pislat matag ilong. Amen? Katong mga taas ilong, dili po ka Hudiyo. Igurot, nga taas ilong. Amen? I tell you mga kaigsunan, kaning nga tao, kaning mga Hudiyo naghatag og maayo nga kinayan sa tuwa. So this Jew, he find ways, I want to be a blessing to my friend. Okay? Mga kaigsunan, kaning siya nga tao, first thing ma-learn na to, this person, number 1, the problem with regards to the need of mission, number 1. What is the problem with regards to the need of mission? Lack of missionaries and lack of kanabitong magtabang mga kaigsunan sa bulaton sa Ginoo. Okay, number 1, kani nga tao, ma-learn na to, kani nga tao, number 1, wala siya naghuna-huna sa circumstances. Midnight. Basin pod, nagbasa ko sa usa ka komentary, kani nga verse, basin daw nga kani siya, ang iyang bisita kani taga Manila. Nagbaktas ni sa Manila padulong sa tubod. Naabot sa Baroy. Kani siya na-remembers nga naa siya dato nga amigo nga pwede makatabang niya. But the problem, taga Cagayan de Oro City. So yang gibuhat, nagbaktas siya, wala man sila'y motor. Wala man sila'y ang ilang sakyanan, sinilas, o kung sa pa, donkey or horse. Pero kani siya, ultimo naman, wala man siya kabayo. So he started to walk. Maybe nagsugod siya alauna sa hapon or balat na sayod. Basta, nakaabot siya sa Cagayan, 12 na sa gabi. Pag-abot niya siya, ang datong amigo, nagsinamok na yun siya. Friend, perting layo akong gibaktas, at agi kong tulog at tinapay, friend. Mga kaisunan, first thing ato ma-learn karon na tao is tao mga kaisunan nga willing mag-sacrifice something just to give something to his friend. Ngayon mga tao, they are not willing to sacrifice for God. They are not willing to take an extra mile, an extra work, or an extra walk just to give something for God. Ngayon mga tao, kanaan na lang, okay lang pastor, basta membro is for peace, okay na.
Okay na ng purpose sa government. Walay problema na. Pamimbro mo, hatag lang mong tithes. Ako pasabot na purpose, makabalo siguro mo, pungko, paminaw, pauli, pabadlong sa pastor. Upat kape. Sulod simbahan, pungko. Paminaw, ma-entertain. Pauli, paguman, pabadlong dayon. Upat kape, di ba? Nakuha? I tell you, ang mga Kristohanon karon, they are not taking an extra walk. They are not taking an extra mile just to give something for God. Butang ta kani Ginoo. Nakuha? God wants us to take an extra walk, to offer something to God, to give something to God. Nga makauna-una I sacrifice so that I can give something to my Lord. Kaya ba mga tao, dili na ganahan sila magsakripisyo para sa Ginoo. Muadto mi sa Thailand, that is something sacrifice para sa Ginoo. But I tell you mga kaigsunan, I will gladly to sacrifice something for my God. Amen? Butang ta, kani pastor, inyong pastor. Dagang mga tao, they are not willing to take an extra walk, an extra mile, just to give something for pastor. Pray for your pastor. Love your pastor. Support your pastor. Ayaw pag-rebuilde sa imong pastor. Give something to your pastor. Take an extra walk, take an extra mile for the man of God. Amen? Butang ta mga kaigsunan, kani ministry. Kinahanglan tag mga daghan nga mga singers sa church or mag-involve sa orchestra or mag-involve something ani na kay abilidad pero di ka magpagamit. Magpagamit na kas kalibutan. Take an extra walk, take an extra mile just to give your talent to the Lord. Take an extra walk to give your time to the Lord and your treasure to the Lord. Amen? God wants our time, our talent, and our treasure. But ang problema na to, we are not taking ang extra walk. Ano man? We love to sit down and do nothing for God. Budang ta mission. We must take an extra walk, an extra mile, mga kaigsunan, to sacrifice, to be partner in mission. Amen? Mission is the heartbeat of the Lord. We're going to kill God. Gusto ka pati yun ng Ginoo? Stop mission. Your church supports missionaries nga naa sa Lake Cebu. That's the heart of God. That's the heartbeat of the Lord. You have the heartbeat of God. Continue doing what you have done for the Lord. Amen? Not just in Jerusalem, but also to Judea, but also to Samaria. And God command us to go into all the world. That's why kami mga kaigsunan, matumi sa Thailand, di mi mangwarta, di mi manarbao. Ang among entry sa Thailand, ang among visa is not working visa. Is a ministerial visa. Is a visa under foundation. And then we, workers of foundation, and then the purpose of that foundation is to serve the Thai people. So kung magsangyaw mi dadto, pagkitaon na mong visa, that our visa is to minister the Thai people. So di mi pwede mag-work, di mi pwede magwarta. So asa mi nag-agad? Sa Ginoo. Pero kanindot nga ikaw ang gamiton sa Ginoo. Para mabuhat ang bulaton sa lagoy nga lugar. And that is the heart of God. Dili ta dapat ang mga Amerikano nianis Pilipinas para sa pagsangyaw sa tuwa. And now we have the benefits of the gospel. Dapat kita pod, Filipinos, muadto into all the world and preach the gospel. Asa ka mag-missionary? Amen? Do the work of God. The best thing that we can do today, take an extra mile for the Lord. Amen? God loves you so much. Even though makasasala ta. And He is more than willing to take an extra mile to bless you. What extra mile you are giving to your Savior? Amen?
Okay na tadara. Number 2, potential with regards to the need of mission. First problem. What's the problem? People are not willing. That's the problem. People are not willing to give. People are not willing to sacrifice. Number 2, potential with regards to the need of mission. Now, kasi potential sa mission. Kinsa? Mission involves prayer. So, can you pray? Can you pray? So therefore, you are potential sa mission. Mission involves going. Can you win souls? Can you win soul? You are potential. And mission involves giving. Can you give? When I give to mission, nag-give ko sa mission, nag-commit ko sa mission mga kaigsunan sa among church when I was 8 years old. Every Sunday, I gave 5 pesos to the church. I gave 5 pesos. Butan ako sa akong envelope, mission offering, 5 pesos. And I give my tithes. I give my any offering. Ano makahatag ko? Kaya akong baon, every week, sometimes 8 pesos, sometimes 10 pesos. Kanyang among eskwelahan at bali among balay, kanya among eskwelahan, duol ra, murag dara, paggawas nimo dras kanto, eskwelahan na namo. Pabaktas ra. So kuno na, kung gutomon day ko, muli di kog balay. Uwahon ko, muli di kog balay. Ngayon ko, ma, may mga times nga, atagan kong baon sa kumama, tigom mo na ko. Unya, pag Sunday, akong ihatag sa offering. But I tell you, when I give my tithes, I've learned this. When I give my tithes, as a young person, when I give my tithes, I am not giving yet. Iwalin ako ni Unya, when I'm going to give my tithes, I'm not giving yet. Naghatag ikag tithes, anong wala mo ka naghatag? Because tithes is not giving. Tithes is returning. So maghatag kasi mong tithes, nag-uli lang ka. Lain ng uli, lain ng hatag. So kani siya, example, ako na utang niya 100 pesos, so it's my responsibility to pay my debt to him. That's your tithes. Mingon ng Bukong Malakay, ang tao nang awat sa Ginoo, yes, by his tithes. So kung dili ka mo hatag sa imong tithes, nangawat ka. Kung di pagi ka mo hatag sa imong tithes, kawatan ka sa Ginoo. Amen? So kung imong kwarta 10,000, 1,000 tithes. Amen? Ayaw yun pwede nga, well, 1,000 dapat akong tithes. 500 mission, 500 tithes. Okay na. Kawat na! Kaya imong gitunga imong tithes. Sa panahon nga gilangsang si Kristo sa cross, iyang gihatag, iyang full nga kinabuhi. Wala niya gipikas. So ayaw hatag og pinikas. Amen? So hatag, uli balik ang tithes. And then gawas sa 10%, kanang gawas, hatag na kasi mong tithes. So sulod sa 90%, dara na ka mag-start og giving. Amen? Now, kani siya, doon siya na doon, nangayo siya tulog ka tinapay. Brad, tayo kong tulog ka tinapay, brad. Pero problem, kani siya. Gingon sa Bible, kung sumpayon na to sa verse, I think verse number 7. And he from within, nasa sulod ba? Niyon siya shall answer, friend, trouble me not. Ayok og samok-samok ka. The door is now shut. Sirado na kong pultahan. I cannot rise and give thee. Friends sila. Kaya balo siya. Able siya makahatag. Na yung mga tao nga able makahatag. Pero problema mo ni, hatag na pod. Ingon sa Bible, give cheerfully, not grudgingly. Amen? Ayaw nang hatag na pod. Hey, oh God, thank you that I can give. Amen? Kaya ang secret sa blessing is to be a blessing. Munang secret sa blessing, ayaw pag-expect og blessing kung di ka kabalo mo hatag. Kaya kung basahan na ito sa Bible bali-bali, ang blessing nag-start sa panahon ang tao naghatag. Walay gipadalanginan sa Ginoo nga natulog-tulog sa balay. Walay gipadalanginan sa Ginoo nga nagsimag lang yung matay sa balay nga walay gibuhat. Ang gipadalanginan sa Ginoo ang tao nga naghatag. Amen? Munang give first. Gusto kang blessing? Give first. Ayaw gyud pauna ang Ginoo. You give first. So kaninga before siya naghatag, naglikram mo siya. Ang sa mga friend, uy, sarado na mong pultahan. The door is now shut. I cannot rise and give thee. Ole! Ningon siya, grabiya po ni mo, friend. Sa inan ka akong gibaktas, 200 kilometers just to be here.
Paulion ko nimo. Di ba? Di ba mga tao ba, potential sila makahatag, pero dili sila gusto mo hatag. Amen? Mga kaigsunan, si Henry C. pinakadato sa Pilipinas, considered, tag-iya sa SM. Sa panahon nga nagkasakit siya, nagpuyo siya mismo sa ospital. Ang gapakao niya, doktor, ang tanan nga gabuhat something siya, doktor. Kaya careful, kaya para lang yun madugangan ng kinabuhi. But I tell you, maski pag naa siya billion nga peso, one thing for sure, ang dili niya mapalit. Kalag! He cannot buy life. Muna ang gingon sa Bible, unsa man nimo ng tanan bandi, and you lose your own soul. Muna yang yatubang. Ang gapakaon siya, ang gahungit siya doktor, ang gatiman siya doktor, tanan doktor. Pero one thing for sure, mamatay siya. Amen? Mamatay siya. Munang sa imong kinabuhi pod. Pariyara. So kung mamatay lang data, invest na itong kinabuhi. Ginoo. Amen? At tagoy, God gave His life so that we can have life. God gave His everything so that we can have everything. Nya, gamay lang kayo ng 1,000, 2,000, 3,000, ato pa ng ilikramos, Ginoo. Gamay na kayo ng 10,000, ato pa ng ilikramos, Ginoo. Kasi na 1,000 pesos sa inyo, pwede ko hiram. Hiram lang, promise, iuli na ko. Para mutuo mo na ako. Bible. Promise. I promise, iuli na kong 1,000. Oh, hiram. Hiram lang, hiram. Salamat, ma'am. Kinsa pa'y naa, the more the merrier. Kinsa pa'y naa. Hiram lang. Salamat, sir. Hiram lang niya. Sampungan sa ko. Salamat. Kisa na pa. Wow. Hiram lang niya, hiram. Mura kong si Willie ani, nangayo kwarta. Dili, pangayo, hiram man ni. Kisa pa'y naa. Hiram lang ni, iuli na ko ni. So, 4, 5. Wala na? Yay, lugi ang di magpahiram. 6, wala na? Okay. Now, balik ta. Open your Bible in the book of Job, chapter 1. Uli na ko ni. Job, chapter 1. Gamito lang ako as an illustration. Job, chapter 1. Kung mamakita na to diri sa Bible, well, gipailam sa ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gingon diri sa Bible, mga kaigsunan, in the book of Job, chapter 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makita na to diri sa Bible. Well, because of time, dili na ito basahon ang all passages sa Scripture. Pero klaro kayo sa Bible, mga kaigsunan, kababasahan na to in Job chapter 1, nga na usa ka tawo doon that he's very rich person. He naa sa tanan ani. Amen? Nasa kwarta, ay ang pangalan si Job. But in just one day, nahurot ang tanan niya nga bandi. God tested his faith. And then, the same day, nga nahurot iyang kwarta, nahurot po di iyang 10 ka anak. Ikaw ka, in just one day, nahurot imong kwarta sa bangko, nahurot po di imong tanan nga anak, unsa ka imong respond? I don't know if I can serve God. But ang respond ni Job mo ni, Job chapter 1 verse 20, Job rent his mantle, shaved his head, and what? Fell down upon the ground, and what? Worship. Namatay ang iyang anak, naurot iyang kwarta, but he worshiped God. So meaning, nag-atubang sa problema, nagsimba siya. Ang uban na problema, di na mo simba. The best place that you can go when you have problem, go to church, worship the Lord. He worshiped. And he said, Lord, hubok ko nga nigawa sa sabakan sa kong ina, naked came out of my mother's womb. Hugubok po ko mabalik sa imo. The Lord gave. The Lord had taken away. Gikuha tanan sa Ginoo. Kasi ang gingon sa last. Blessed be the name of the Lord. Amen? Bulan ang imong pangalan, Lord. Namatay akong 10 ka anak. Bulan ang imong pangalan, Lord. Nahurot ang akong millions. Amen? Ngayon, mga tao, panaman ko ninyo, they thought that success not real.
Okay pa ta? Kasabot mo sa ka. Gusto pa mo maminaw? Okay. Atong mga akong gigisian, okay pa mo ha? Okay pa mo? But I tell you mga kaigsunan, in the book of Job, chapter 1, na ako'y giklip diri nga dagag kwarta. O kini nga kwarta, back to back, Xerox copy. So maski pag gisuon ako ni tanan, no value kay Xerox copy ni back to back. So ang tinuod na kwarta, wala na ako gigisi. Nga naman, wala ko'y 6,000 ikaripan. Wala ko'y 1,000 sa pitaka. Gikomit na ako siminto. Nakuha na to. Pero I tell you, kani na'y balyo, tama? Kani, wala'y balyo, tama? So maski pagpila ka 100 sa kong gisyon ani, wag yaboy pulos kay wala gani kabot og piso, kay gisiguro sa man ako ni. Isa ka ban paper, upat ka ka mabuhat. Dili na ko ni pwede ibayad. Papel man. Pero back to back, murag tinuod. Pero if you tell the colors, different. Okay? But I tell you, the greatest gift that we can give to God is not this, but our life. Amen? Our life. Brad, dali, Brad. Ikaw, Brad, naka-blue. Ikaw. Tatangan assignment, Brad. 1, 2, 3, 4, 5. Iuli ni stag-iya, Brad. Ayaw kawata. Kay ikaw magbayad. Napaisa, Brad. Iuli na. Ikaw. Balik tas wali. Pasagday na siya, iuli niya na. Now, ang gingon sa Bible, nangayo sa tulo ka tinapay, no? Di ba? Ngunya, ang Ginoo, mag-bless man yun, maghatag man yun Ginoo. I tell you, amen? Okay ba ta? Now, ban mga tao, mingon sila, Lord, padalangin niyo ko, Lord, kay kung imo kong i-bless, ako yung ihatag ang akong tithes. Ako yung ihatag akong mga commitment. I promise you. Nya, indeed, God will bless. So, yatagan, ihatag ang tulo ka tinapay. Ihatag. Hatag. Now, para asa ganin tulo ka tinapay? Para sa bisita. Pero pag pray niya, Lord, niabot ang panalangin. Pag abot sa panalangin sa kamot, Lord, dakuar ani Lord, oy. Dagan na makaning, imagine na lang, 3 loaf of bread. Dagan na kayo, Lord. Kanig isa, Brad. Kanig isa. Sige. Okay, ako nag-ingon na kanan niya isa. So, kanan niya. Illustration lang ni. Isi aser ah. Imo na bitaw na. Sige sir, kani. Nagpasting ka sir? Isa may pagkatuon na to, kato na lang. Ay, ikaw na lang. Baylo mo, baylo. Nadiri ka. Wow. Gipasang panalangin. Now, ikaw ang mukaon o ikaw kaon. Now, kato imong bisita. So, ikaw kaon. Kaon. Sige, palawas sila. Sige pa. Kaon pa yun. Now, nag-pray siya, di ba? Lord, i-bless ko. Kaya kung imo kong i-bless, ako yung ihatag ni mo. Now, God indeed bless him. Di ba mga tao, no? Pag dawat ni mo sa panalangin, wala malay sampit-sampit pasalamat sa Ginoo, dali-dali di kagkaon. Dapat pag dawat ni mo sa panalangin, pag dawat ni mo si mong sweldo, ampo din ka. Lord, salamat Lord, kaya na-increasean ka na gamay akong sweldo. Lord, ako ihatag akong tithes, akong mission. Para mahatag ni mo dayon. Dili kay padawat sa sweldo, ay, kaisa no mall bagong open. Wow! Walay mali, kung magsulod ka kaysa ano mall, walay mali. Pero mali, imong gipalit, imong tithes. Kinaidagan mga tao, magsaad-saad sa Ginoo, pero sila nagabay mong kaon silang saad. Mag-promise, Lord, ako yung ihatag akong first fruit. Ako yung ihatag akong offering to you. Pero pag-abot sa panalangin, asa ka offering? Master kita magsaad, master po kita mukaon sa atong saad. I tell you, okay ra mukaon sa imong saad sa isig katao, pero ayaw ka na imong saad sa Ginoo. Basta magsaad ka sa Ginoo, ayaw ka na. Amen? So, kaon ka. Kaon ka. Kalimot ka sa bulaton sa Ginoo. Amen?
Kalimot ka nga nagsaad day ko sa Ginoo. Now, pila na iyang mahatag dadto karon kay na magikan nag isa, pila na? 2 na lang, pero pila iyang sulti? 3. Gi-fulfill ba niyang saad? Wala. Dili mag-bless ang Ginoo kung di ka kabalo mo fulfill si mong saad. Una mayong ka, Pastor, wag gyapon ko'y panalangin karon, Pastor ba? Piot gyapon, lisod gyapon. Kay imo man ginakaon imong saad. Amen. Di gyud ka makaduol ni Pastor, dili gyud ka maka-complain sa Ginoo if you fulfill your promise to the Lord. Give what you have talked to your Savior. I-give, ayatag, ayaw kwa, ayaw kana. Pero problema man gud no? Mo niya tong sweldo, mo niya tong utang. Pag-abot ni Mr. Sweldo, kauno ni Mr. Utang. That's the problem. Ang majority sa Pilipino, master mo commit. Pero problema, tura padulong ni Mr. Turco. Ayaw na pasudla ng nakamotor o Indiano sa inyong balay, ikaw rin kiilad. Naimpas ng Tupperware, barad, napay electric pan barad. Impas ng electric pan barad, napawasing-wasing barad. Ang secret sa giving, mo ni, ayaw pangutang. Kaya kung wala kay utang, simple mag-commit. Kaya man kayo naon si mong kwarta. Muna akong ginaingon ba, gusto ka mag-commit sa Ginoo, pero nakaon ka sa utang, muna akong advice, bayari tanan ni mo utang. Pag impas na, ayaw nagpangutang sa home credit. Amen? Kaya mapagkanay mong gibayad ka monthly sa home credit, imo pa lang gi-invest sa Ginoo. Kanay mong giutang nga laptop, giduble na utang sa Ginoo. Amen? Your God is the one who created everything, and that is just a simple little things for the Lord. Okay pa ta? Last na lang. Sa Israel, na ay Mediterranean Sea, na ay Sea of Galilee, o naapoy Dead Sea. Amen? Ang Mediterranean Sea, mo ning pinakadako nga dagat, nga nagakonek sa Pacific Ocean, Oceanic, o bisag unsa. Kung Pilipinas ka, magbarko ka, moagi ka Mediterranean Sea, landing ka sa Israel. Ang Mediterranean Sea gives his water to the Sea of Galilee. The Sea of Galilee receives his water, and he gives his water to the Dead Sea. Di ba? When the Dead Sea receives, di siya kabulumuhatag. That's why gitawag siya dead. So sa Biblia, dead day ka kung di ka kabulumuhatag. So Dead Sea siya, kaya di man kabulumuhatag. Sige ragdawat sa Sea of Galilee. Pero ang Sea of Galilee receives and gives. Pero ang Dead Sea receives. Ako lang oy. Kendi ni, lollipop ni. Ay pangayo. Nakuha? Di kabulumuhatag. Now, ikapila nagbalik-balik si Jesus Christ sa Sea of Galilee. Kasi gitawag sa Sea of Galilee si Peter, si James, and John. Di ba? Asa nilakaw si Jesus Christ nga tubig? Sa Sea of Galilee. Gifed ang 5,000 men, not including the leaders, not including the cleads, using 5 loaves of bread and 2 fishes. Asa man to? Sea of Galilee. Asa man gitipok ni Jesus Christ ang mga disciples sa panahon nga siya nabanaw? Sea of Galilee, nga balik-balik ang Ginoo sa tao nga manginatagon. Pero sa Dead Sea, basahin mong Bible, Genesis to Revelation, wa siya nagpaduol. Kaya di siya muduol sa taong hakog. Pero sa Sea of Galilee, sige siya balik-balik, kay sigig dawat, sigig hatag, sigig hatag, sigig hatag. I pray, Lord, I want to be like the Sea of Galilee. I don't want to be like the Dead Sea. Ang mga Jewish bitaw mag-adni diri sa Dead Sea, magkuha sila sulfur kay pwede nila himuong bala. Boom, buto. Kanang tao nga gay kay patagon, pagmuhatag na diri. Boom! Mabuto! Lord, nahulog ang akong 5. Unya dili bigid ana ang buto. Ako binagbayad ang suga. Dili man katag super 5. Mo'y magtabi-tabi, ako binaghatag na. Mubuto! Pero kanang tao nga manginatagon, di gina siya magstorya. Just him and the Lord and the pastor know. Amen? Amang ka, ang Dead Sea, hilom-hilom lang ang Dead Sea, pero sige, hatag siyang tubig.
That's why ang Ginoo, nilakaw siya sa tubig. Amen? Kanindot sa Sea of Galilee, tanawag yun sa Bible kung unsay gipang buhat sa Ginoo sa Sea of Galilee. Perting dagana. Kung gusto ka bisitahan ka sa Ginoo, give and it shall be given. Amen? God knows your heart. Ayaw gisia ang panalangin. Ayaw ka na ang panalangin. Give, mga kaigsunan. But the greatest gift that we can give to God is our heart. Salamat. Salamat, sir. Salamat, tata. Now, I don't know your heart. God knows your heart. Karon mga kaigsunan, matuto sa invitation, I will ask Pastor, mag-lead sa invitation this morning. Ay na nagiguli, Pastor? Dako ang gulo po yung mata. Klaro kayo. Manindog ta, manindog. Klaro kayo mensahe. Yes, sakto. Kung dalo ka, di ka kahatag. Salamat, Lord, sa mensahe. Klaro kayo. Ug dili sa di-bless sa Ginoo ang taong hakog. Gwapo sa tong insight nga ang Ginoo nagbalik-balik sa Sea of Galilee kay manghingatagon. Bitaw gyud ko kita sa passage nga Ginoo niadto sa Dead Sea. Kay ang Dead Sea sige lagdawat pero dili kabalo mohatag. Klaro kay mensahe. Dili na ako elaborate. Mingon ka, Lord, i-bless ko pa dayon. Kung naghatag manggay ka sa imong mission giving, tithes, gani ang tithes dili na hatag return. Love sa Ginoo. Dayon sa mission giving, sa local missionaries, sa IPs, sa Jewish, o karon atong idugang ang foreign missionary. Daghan pang tabanganan. Ug di na sila di ta kaadto sa lugar sa Thailand, but we can go pinaagi sa itong panghatag. Why don't you come and say, Lord, increase akong faith. Alilis na tumangay na, Lord, gusto pa ko muhatag. Panalangini ko, Lord. Ang sauban nga wa pa kasabot. Nganong tithes ra imihatag. Actually, you are not giving. You're just returning. Sige lang. Karong Sunday, i-explain ako balik sa inyo. Pero i-commit balik na, Lord, bless me, Lord. Kaya gusto ko i-increase na ko ang mission giving. Gusto na ko increase ang love offering na ko. Dahil gusto sa ko, maging partner ni pastor. Muhatag ko, love gift ni pastor. Lord, bless me. Yes, I know. Uban sa inyo, hagi-bless na. And I know, you want more blessing. Yes, sakto na. Sakto to ni pastor. Sometimes, most of the time, mo nang di takahatag, daghan, kitag utang. Why don't you pray na, Lord, may impas niya ang utang, di na ko mangutang. Tarungo na akong finances. Kaya wag gilaing. Pagi nga bless ka sa Ginoo pinaagi sa pagtarong nimo sa imong tithes and offerings. Kaya bisag unsaon, sakto kayo, nindot king wali atong Sunday pa challenges ka pastor karon, Pastor William. Klaro kayo. O gani, some of you are enjoying sa blessing kay sige mog hatag, pero ang uban gatinga. Naglisod. Ugway laing paagi ang pagbalik og tarungo ninyo inyong paghatag. So why don't you say, Lord, please, tagay ko pagtuo. Janti mangga, yes, i-bless ko, Lord. Yes, I am glad nga some of you, even though you're a student, you're earning. Yes, daghan ta gusto. Yes,
It's easy to commit. Labi na ang atong hapit na atong anniversary. Dali ra kay commit. But sometimes abot sa pagtubag sa Ginoo sa imong commitment, maglisod na ta. Why don't you say, Lord, i-bless ko padayon kay na ako'y commitment para sa atong church or Thanksgiving offering. For 35 years, you've been so good to us. Gihatagan mi nimog church, tagaan mi nimog simbahan. Pray, Lord, i-bless ko. Yes, Lord, naapay milagro. We need miracle. And uban sa inyo, ang kulang sa inyo, disiplina. Kabalo mo, you know the truth. But madaog mo kay dili wala ninyo gitarong ang inyong finances. Hangtod kanus aman. Hangtod kanus ata magantos. Ug hangtod kanus tanga kutob ra sa pagpaminaw, dili nato i-apply. Yes, dali ra kayo, hila ka dire every Sunday, makadungog ka, but the thing is, asang application? But thank you, naningkamot ang uban. Pero sad to say, na yung mga karaan, wa gyapon kasabot. Naapsa na lang mo sa mga bag-o. O dili ninyo mubalik ko, o dili ninyo tarungon ang inyong finances, especially sa giving. Naano ko na daan, gingon sa verse, ang curse diya. Mo nang magliso jud ka. But praise God and thank God. Ang uban sa inyo, you're enjoying because since then, buhi pa sa atong pastor. Hatag na magsakto. Yes, kini mga bata, gasugod na, tudluin ninyong mga anak. Yes, nana ko'y nakitaan nga mga bata, bisag magkadimawag sulat, pero gitudluan nila. Start them young. Kami ni Pastor KJ, gitudluan mi ni Pastor Chris, gagmay pa mi. Kaya nga naman, disiplina na, ug masabta na nila. Ug mahangtod, magdako sila. O gani, mao nang maglisod kag tudlo kay dili man ka ihimplo mismo. Ngong ikaw isa ka ginikanan. Dili gyud ka katudlo giving sa imong anak kung dili ka ikaw mismo wa gahatag. Pastor, ngano man gyud idukdok na ninyong giving? Hey, sapagkat tinuod dili kinahanglan sa Ginoo og kwarta. Pero you know what? Ang gusto nako, easy pastor ninyo, gusto lang nako nga masabtan ninyo para ma-enjoy more ang inyong Christian life ug ma-enjoy niyo ang blessing. Yes, start, balik. Kung wa ka nagsugod, balik. Return your tithes, love, sige lang, i-explain ako sa Sunday, balik. Kung naghatag man gani ka, increase, Lord bless me. Para mag-increase na ako kay increase na nato atong giving sa mission. Increase na natong tabang, daghang kay tagtabanganan. Ug nakita nimo itong mga IPs. Yes, mga ordinaryo itong mga tao, but they're sincere. Salamat sa Ginoo. Lord, isi pastor ani nga simbahan. Salamat kayo. Holy Spirit, salamat sa nikungsad na saga, nanaog na saga, nakikistorya na saga, pinaagi sa paggamit sa imong ubos nga lagad, pinaagi ni Pastor William. Salamat nga nakaabot sila. We prayed for them. Salamat. Ug sakto kay mensahe. As we prepare sa 35 years nga anniversary, ug as we prepare, Lord, kay we want to increase our mission giving. Thank you nga gigamit nimo. I pray sa mga members, ang nagpiko silang tuhod, naghilak. Yes, I know some of them, most of them, ganahan gyud sila, Lord, or mubalik. Salamat day sa mga naminaw online, na nasag ko'y nadawat karon gikan pinagi sa GCash. I-bless sila pa tayo. Yes, although return pa sila silang tithes, pero salamat. I pray
Among mga members abroad, nga naminaw, nga nag-struggle sila, Lord, I pray nga makasabot sila. Dili me. I mean, kung tanaw ni mo lahi, ragyod og blessing ang mga tao nga nag-return sa ilang offerings. Lord, i-bless pa dayon ang mga katauhan. Lord, i-bless ang mga members, labi na tungga, consistent sa ilang offering. O Lord, kung naghimo mo sila commitment, nga increase pa nila more ang ilang paghatag, i-bless sila, Lord. Pakita sila. O gani ang uban nakakita na. I pray, dawata ang among pagampo. Dawata ang among pangayog pasaylo diya kanimo. Yeah, sometimes kulang mi sa disiplina. Dili ingon nga wala mi gusto na mi gusto paliton. Pero yes, mubalik ta. Kung muhulat lang mi sa saktong panahon, ikaw maghahatag sa mga butang nga gi-desire namo. Unahon lang gid kanamo. Thank you for today. Kung unsa may naater, gibalik namo tanang dungog himaya, Lord, glory imuha. Wala mi giangkon. Gamita pa dayon si Pastor William unyang hapon. Ang yang people's program, ang sikap, ang married men, ang ladies, bless pa dayon. Dalaygon kika sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen. So yes, balik ta tong schedule unya alas 2:30 ta mag-start sa tong afternoon service. Then yung people na yung people's program, please pray for Preacher Yayang, siya magwali unya sa yung people dayon sikap, ladies and men. Okay, manindog ta Joshua 1:8. Then kumusta niyo si Pastor William? Nasa sa likod. Pasalamat. And if you want to take picture, yung hapon siguro, karon manggod gay, ano. So, Joshua 1:8, ready read. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. See you this afternoon. God bless.